bagong pangalan na tukoy doon sa umano'y tumanggap ng milyon-milyong pera ayon yan sa mga dating bodyguards nitong si former Representative Saldico sa ginanap na pagharap ng mga dating tinaguriang taga-hatid ng mga male-maletang pera. Alamin natin yan sa pag-ulat ni Bombo Isa Cotoner. Yes, Bombo Dennis, Bombo Jai, naglabas nga ng panibagong alegasyon ng mga bagong testigo na iniharap nina Attorney Levito Baligod at dating Congressman Mike Defensor kaugnay ng umano'y maleta o cash deliveries na inuugnay sa kontrobersya ng flood control projects. Kabilang sa mga bagong testigo si Jeron Valderrama na nagpakilalang dating miyembro ng Philippine Marine Corps at umano'y naging bodyguard at ni dating Representative Zaldico. Ayon kay Valderrama, nasaksihan umano niya ang pag-abot ng humigit kumulang 10 milyon na nakalagay sa isang hand carry bag kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia. Mariing itinanggi naman ni Garcia ang alegasyon na tumanggap siya ng pera na may kaugnayan sa flood control kickback controversy. Sa mensaheng ipinadala ni Garcia sa Bombo Radio Philippines, sinabi niya ang pawang kasinungalingan umano ang mga paratang laban sa kanya. Iginiit din niya na hindi nagtutugma ang mga salaysay ng mga testigo. Anya, sa una-unang alegasyon ay 4 na maleta umano ang ibinigay sa kanya sa harap ng isang hotel, ngunit sa pinakauling pahayag ay isang maliit na hand carry bag na lamang ang binanggit. Binigyan din ni Garcia na wala siyang anumang kinalaman sa usapin ng flood control projects. Kaugnayan, pakinggan natin ang tinig ni Jeron Valderrama. Dala po namin ay yung hand carry na hand carry bag na kulay itim. At doon po ako sa unahan. Ang una pong lumapit sa amin ay yung driver niya. Binuksan ni Martic side yung doon sa right slide door. Inabot sa driver ni George Garcia. Then pagkalagpas po ng mga ilang metro, magkasalubong po sila ni George Garcia. Then lumapit din po si Chairman George Garcia. Then binuksan po ulit ni Martic Sai yung sliding door. Then inabot po yung receiving copy. Yun po nasaksihan ko doon. Then tinanong ko po si Martic Sai, sabi ko, Boss Mark, magkano po ba yung laman ng hand carry na yun? Sabi niya 10 million daw po. Bukod kay Garcia, idinawit din sa mga alegasyon si Senator Chis Escudero. Ayon sa salaysay ng isa sa mga nagpakilalang dating tauhan niko, 4 na maleta na may magkakaibang sukat ang umano'y dinala sa bahay ni Escudero sa New Manila noong taong 2024. Inihayag din ng testigo na matapos ang umano'y delivery ay pinakain pa sila sa bahay ng senador kasama ang ilang kasambahay. Ipinakita rin ng mga testigo ang isang litrato kung saan makikita naman si Senator Kiko Pangilinan kasama ang kanyang asawa na si Sharon Cuneta at ilang umano'y empleyado ng Nisibis Aviation and Development Corporation, isang kumpanyang iniugnay kay dating kongresista Zaldico. Sina Escudero at Pangilinan ay kapwa na magkasama sa Cayetano Block ngayon matapos nga lumipat ni Escudero sa kalagitnaan niya ng kaguluhan sa Senado noong mga nakaraang linggo. Samantala, nadawit din ang broadcaster na si Ramon Tulfo na umano'y isa rin sa mga nakatanggap ng pera sa may lungsod ng Quezon. Ayon sa isa sa mga testigo, may ilang media personalities at media organizations din umanong nakatanggap ng pera. Nilinaw naman ni Councilor Ronnie Lodovica sa mismong venue kanina, Bombo Dennis at Bombo Jai, na hindi umano dapat sisihin yung mga reporters na nasa lugar dahil madalas lamang silang naiipit sa sitwasyon. Ayon sa kanya, ang umano'y sangkot sa pagtanggap ng pera ay mga nasa matataas na posisyon ng media organizations o yung mga media personalities. Kaugnay niyan, pakinggan natin yung tinig ng bahagi nga nitong mga dating umanong bodyguard ni Representative Zaldico. Mga media personality, dadagdag ko doon si Ramon Tulfo. Saan? Sa Pro 87, Scout Gandia sa Prolog QC. Marius, Tomas Morato, Marius, Scout Gandia, number 87, Prolog, Quezon City. Halos every Thursday, Webes. Pagka-meeting niya, yung media personality ko na ini-escorta na si Mr. Joey de Guzman.
Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.